Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa lahat ng aking mga kapatid na Muslim, maligayang pagdating po sa New Muslim Academy at sa isa na namang episode ng ating serye, ang mga banal na pangalan ni Allah. Sa episode ngayong araw, gusto kong ipakilala sa inyo ang ating Panginoon kay Allah na makapangyarihan sa lahat, Allah subhanahu wa ta'ala, sa dalawa niyang pangalan, Al-Wahid at Al-Ahad. Al-Wahid at Al-Ahad. Ang dalawang pangalang ito ay nasa Quran. Sabi ni Allah, Ho Al-Wahid, na ang ibig sabihin ay si Allah ang nag-iisang Diyos. At sinabi rin ni Allah, sabihin mo siya si Allah ang tanging isa. Kaya ang dalawang pangalang ito ay matatagpuan sa banal na Quran. Ngayon yung word mga na ito ay dalawang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat magkapareho ang mga letra nito. Ako na pag-usapan na natin ito na ang mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kamangha-mangha at ang wikang Arabi rin ay napakabisa. Walang dalawang tunay na kasing kahulugan. Kahit magkapareho ang ugat, may pagkakapareho lang sa kahulugan, ngunit may pagkakaiba sa pag-unawa. At minsan, ang pagkakaiba ay banayad lamang, tulad halimbawa sa antas ng tindi. Ang punto ay, ito ay dalawang pangalan mula sa mga pangalan ni Allah, at ito ay mula sa magagandang pangalan ni Allah, at inilalarawan nila si Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisa at iisa. Nag-iisa sa kanyang pagsamba, sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang mga pangalan at katangian. Ang mga pangalang ito na ating tinatalakay, ang katotohanan at epekto ng kanilang kahulugan, siya lamang ang nagtataglay nito. At siya ay isa, siya ay natatangi sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang pagsamba, sa kanyang mga pangalan at katangian. Subhanallah. At ang pagiging nag-iisa ay kaakibat ng pagiging natatangi. Walang katulad si Allah subhanahu wa ta'ala. Walang katulad niya. Ang lahat ng nasa pag-iral ay nakasalalay sa iba. Siya lamang ang nag-iisa at hindi nakasalalay sa kahit ano. Subhanallah. Ang lahat ng nasa pag-iral ay nagmumula sa isang bagay, maliban sa kanya, si Allah. Siya ay tunay na natatangi. Siya lamang ang nag-iisang nilalang na nagmula pa sa simula ng panahon at mananatili magpakailanman. Ito si Allah subhanahu wa ta'ala. At maging sa serye nating, ang mga pangalan ni Allah, bawat kahulugan at ideyang ating tinatalakay, at maaaring may mga tao na may katulad na katangian. Sinasabi nating si Allah ay maawain, maaari nating sabihin, maawain din ang taong iyan. Ngunit ang tunay na diwa ng awa, si Allah lamang ang may hawak niyan. Ang tindi pa lamang ng lahat ng ito. Ang lawak pa lamang ng sakop nito. At iyan ang dahilan kung bakit siya natatangi. Siya ay kakaiba sa katangiang iyon ng pagiging, halimbawa, maawain. Kaya ito ang ideya ng Al-Wahid at Al-Ahad. Gayon din, kapag nauunawaan natin na ang Allah ay isa at siya ay natatangi, kung gayon, ito mismo ay nagbubuo sa atin ng pagkaunawa na siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Bakit? Sapagkat ang bawat nilalang at bawat bagay sa mundo ay may kapares. Ang lahat ay may kapares, maliban sa kanya, ang tanging Diyos na si Allah. Siya lamang ang nag-iisang walang katulad, at hindi kailanman magkakaroon ng dalawa kung hindi ito nagmula sa iisa, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya ang lumikha ng lahat na may pares. Kaya ang mga pangalang ito, sa kanilang sarili, hindi lang nagpapahiwatig ng pagiging isa at natatangi, kundi nagpapaunlad din ito sa atin ng pag-unawa kung paano siya, subhanahu wa ta'ala, ay nag-iisa at walang katulad. Na siya'y umiral bago pa, umiral ang lahat, at siya'y umiral magpakailanman habang ang lahat ay umiral ng likhain niya. At sila'y umiral na may takdang hangganan, maliban sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay walang simula at walang hanggan. At lahat ng ito'y nagpapaunlad sa atin ng maraming katangian, at walang duda, sa pinakatuktok ng mga katangiang ito ay ang taus-pusong pagnanais na maging isang monoteista. Sambahin si Allah ng nag-iisa at huwag siyang tambalan sa anumang paraan. Hindi sa kanyang pagkapanginoon, hindi sa kanyang pagsamba, at hindi sa kanyang mga pangalan at katangian. Ipinapakilala ko sa inyo ang ating Panginoon si Allah, Al-Wahid at Al-Ahad. Mahal ko kayong lahat alang-alang kay Allah. At hanggang sa susunod, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.